Good day everyone. Our subject for today is Technology and Livelihood Education, TLE6, and we are still on ICT and Entrepreneurship. Our topic is functions and formulas in an electronic spreadsheet tool to perform advanced calculations on numerical data. Our most essential learning competency uses functions and formulas in an electronic spreadsheet tool to perform advanced calculations on numerical data. Our code TLE-IE6-0F-12. This video lesson will help you to define electronic spreadsheet, identify functions and formulas found in Microsoft Excel, give the symbols of operations used in Microsoft Excel, perform calculations on numerical data using the spreadsheet. Our definition of electronic spreadsheet. Electronic spreadsheet is an application program designed to perform basic mathematical and arithmetic operations. It is an electronic tool used for computing large quantities of numbers. Spreadsheet is a document used for organizing, analyzing, and calculating information in a table. Microsoft Excel or MS Excel is an example of the most commonly used computerized worksheets. It is widely used in accounting and financial applications, statistics, engineering, calculations, as well as in analyzing data. So we have here an icon for Excel. Function formulas found in Microsoft Excel. So functions and formulas make calculating numerical data easier and convenient for you. Using formulas and functions will help you increase the accuracy of your calculations while decreasing the amount of time you need to spend in Excel. So we have here an illustration of formulas and functions. Functions are calculations that return a result. To create and enter functions, always start with an equal sign. Without it, Excel will not calculate a result. The inputs in functions are called arguments. Arguments can be in a form of numbers, cell references, or text. So we have here some symbols used in Microsoft Excel. We have the plus sign for addition. We have the minus sign for subtraction. We have asterisk for multiplication and slash for division. We also have here, for example, so always start with equal sign, A1 plus B1. The purpose of which is to add the values of cell A1 and B1. Some examples of the commonly used functions. We have sum. This is used to add two or more numbers together. Cell references are used in this formula. We have an example. So equal sign followed by sum, then open parenthesis. We have 9, then comma, 14, then close parenthesis. We also have an average function. This is used to calculate average by series of numbers. We have example. So start with equal sign, then average, then open parenthesis, E1, then colon, 18, then close parenthesis. We also have count. This is used to count the number of cells in arrays that have numbers in them. For instance, if there are 5 cells that contain numbers in A1 to A15, then the result is 5. So we have an example. So start with equal sign, followed by count, open parenthesis, A1, colon, A15, then close parenthesis. Formulas are combinations of functions, operands, and operators. These are used when you are manually calculating. For example, you could put your hanging organizer budget into a formula. So like this, remaining cash equals total cost of materials minus labor. So we have to input the formula in Excel.
So start with equal sign. 82, which is the cost of materials, minus 30, which is the labor. Then press enter, and the answer is 52, which is the remaining cost for your hanging organizer project. Okay, so we have there formula bar. So I am going to show you this operation in a Microsoft Excel. Okay, ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano gamitin ang formulas and functions sa Microsoft Excel. So buksan natin ang Microsoft Excel. Ito yung icon niya. Double click. At click natin yung new blank workbook. Okay, so dito na tayo sa Excel. So makikita natin yung letter A, B, C. Ang tawag natin dito ay columns. Dito naman may mga numbers. Okay. Numbers. Ang tawag natin dito ay row. So row 4, row 1, 2, 3, 4, 5, and so on and so forth. Okay. So column A, column B, column C, and so on and so forth. Okay. So delete natin. At sa taas, makikita natin yung formulas. Okay. So we have insert function. Okay. Auto sum, recently used, and so on and so forth. Para makita natin, ma-illustrate natin. So, meron ako dito sample ng exercise. Buksan natin. Okay, so halimbawa, si Batang Masipag ay mayroong sari-sari store. So, ang tawag dito, Batang Masipag sari-sari store. So, i-type lang natin yung mga impormasyon natin kailangan. So, sa column A, andito yung panindan niya. Bigas, sardinas, tuyo, suka, asin. Sa column B naman, ito kung ano yung unit na ginamit. So sa bigas, sako, sardinas, lata, can, tuyo, bote, bottle, suka, bottle din, asin, kilo. Sa column C, dito yung puhunan niya sa bawat unit. Halimbawa, puhunan niya ng bigas ay 1,700 kada sako. Yan ang puhunan niya. 15 pesos kada isang lata ng sardinas, 18 pesos naman kada isang bote ng tuyo, 17 kada bote ng suka, at 10 piso sa kada kilo ng asin. Yan ang puhunan niya sa mga paninda niya. Magkano naman niya bininta? Dito makikita natin na presyo ng pagbinta. Sa bigas, bininta niya ng 2,000 kada isang sako. Sa sardinas, 18 kada isang lata. Okay, 15, 20, 15. Okay. Sa asin, bininta niya ng 15 kada kilo. Okay. Dito sa column A, makikita yung kung ilan ang naibinta niya sa buwan ng Oktubre. Sa bigas, nakabinta siya ng 5 sako ng bigas. Sa sardinas, nakabinta siya ng 25. Sa tuyo, nakabinta siya ng 12. Okay. Sa suka, nakabinta siya ng 15. Yung asin, nakabinta siya ng 3 kilo ng asin sa buwan ng Oktubre. Dito naman sa buwan ng November, kung ilan ang naibenta niya. Dito sa column G, yun ang hanapin natin. Yung kabuang dami ng naibenta niya. Ilan ang naibenta niyang bigas, ilan ang naibenta niyang sardinas, ilan ang naibenta niyang tuyo, suka. Okay? So yun hanapin natin. Sa column H naman, yung kabuang benta o gross sales. Magkano lahat yung naibenta niyang bigas? Magkano ang naibenta niya sa sardinas? Okay? Magkano yung benta niya sa tuyo, suka, asin? Sa column I naman, magkano yung tubo niya o kita bawat unit? Halimbawa sa bigas, magkano ang tubo niya o kita sa bawat sako ng bigas? So hanapin natin. Dito naman sa column G, yung kabuang kita o gross income. Magkano lahat ang kita niya sa bigas? Bininta niya ng 2,000 kada sako. So magkano lahat ang kabuang kita? Sardinas, tuyo, suka, at asin. So hanapin natin. Sa Microsoft Excel, pwede natin malagyan ng lines ito. So highlight lang natin yung cells. No? Okay. At hanapin natin itong borders. So all borders, click natin. So yan, nagkaroon na ng lines. Save natin yung ating ginawa. Save. Yan.
Okay? Pwede ba tayo mag-insert ng picture? Yes, pwede. Okay? So, click natin yung insert at hanapin natin yung picture na ilalagay natin dito sa device, dito sa computer natin. So, hanapin natin sa mga files natin. So, halimbawa ito, picture natin. So, click insert at andito na yung picture natin. So, pwede tayo maglagay. Okay? Kaya pwede natin palakihan. Pwede natin liitin ang pictures natin. Okay? Ayan. Okay. Paano natin malalaman yung kabuuang dami ng naibenta niya? Pag nagawa tayo ng formula, umpisa natin ng equal sign, tapos sum, then open parenthesis, click na lang natin yung 5. Yan, E for automatic, and then plus 7 ng November. So, lagyan natin ng plus sign at i-click natin yung 7. Then, close parenthesis and then click enter. Ayan. So, sa bigas, nakabinta siya ng 12 sako. 5 sako sa buwan ng October, 7 sako sa buwan ng November. Ang kabuuan ay 12 o 12 sako ng bigas. Paano natin makukuha yung kabuuang benta ng bigas? Okay? So, nakabinta siya 12 sako ng bigas na tig 2,000 bawat sako. So, again, lagay natin yung equal sign. Tapos, i-click ang 2,000 kada sako. Okay? So, i-multiply natin sa dami ng sako na ibenta niya, which is 12. So, paano natin multiply? Gamit yung asterisk. And then, click yung 12. Then, click enter. So, ang kabuuang benta niya, gross sales na sa bigas ay 24,000. No? 12 sako ng bigas, natig to 2,000, ang kabuuang ay 24,000. So, paano natin malalaman yung tubo niya sa bawat unit, sa bawat sako? Okay, so bininta niya ng 2,000. Ang puhunan niya ay 1,700. Okay, so lagyan natin ng plus equal sign at i-click natin yung 2,000. Ibawas natin yung puhunan, which is 1,700, at click enter. So, bawat sako ay kumita siya ng 300 sa bigas. Paano natin malalaman yung kabuuang kita niya sa bigas? Kumita siya ng 300 kada sako. Nakabinta siya ng 12 sako ng bigas. So, anong gagawin natin? I-multiply natin. So, gamit ang formula, equal sign, 300 nakita niya kada sako times asterisk yung 12 yung dami ng sako ng bigas na ibenta niya, and then click enter. So, 3,600 ang kabuuang kita niya sa bigas. Ngayon, ganoon din ang gawin natin dito sa sardinas. Kabuuang dami ng naibenta niya. So, noong October 25, noong November 35. So, i-add natin to. So, plus sign, tapos sum, open parenthesis, click natin yung 25, then plus 35, then close parenthesis, then enter. So, 60 ang kabuuang kita niya. Okay? So, ganun din ang gawin natin dito sa tuyo, sa suka, sa asin. Okay, since meron na tayong nagawa, pwede tayo gumamit ng autofill. Okay, so, click natin yan. Tapos, magbabago yung cursor natin. I-press, hold, and drag natin pababa. Ayan, automatic. So, ang dami ng naibenta niya sa tuyo ay 36 na bote. Sa suka, 47. Sa asin, nakabenta siya ng 8 kilong asin. Okay. Dito sa kabuuan, benta. Okay, mayroon sa bigas, ang kabuuang benta niya o gross sales ay 24,000. So, para malaman natin yung sa sardinas, tuyo, suka, asin. Okay. Gumamit tayo ng autofill. Then, press, hold, and drag. Ayan. So, ang kabuuang kinita niya o binta niya
Sa sardinas ay 1,080, 792 sa tuyo, 940 sa suka at saka sa asin. Okay, yung tubo. Okay, so again, gamitin din natin ng autofill. Ayan. So sa sardinas, kumita siya ng 3 piso kada lata. Tuyo, 4 kada bote. 3 piso bawat bote ng suka. At 5 piso kada kilo ng asin ang kita niya. Yung kabuang kita, so ganun din. Gamamit tayo ng autofill. Okay, yan. Okay, so yun ang kabuang kita niya. No? Sa bigas, sa sardinas, sa tuyo, sa suka, at saka sa asin. So ngayon naman ay gawin natin yung exercise natin. O ito yung magiging assignment natin. Okay? Ayan. So palagyan natin. Ang gagawin natin ay lagyan nyo ng kung magkano ang puhunan sa bawat. Kayo na ang maglalagay ng numbers. Sa bigas, magkano ang puhunan. Sa sardinas, magkano ang puhunan nyo. Sa toyo, magkano ang puhunan nyo. Ganon din sa presyo ng pagbenta, magkano nyo ibibinta yung bigas, bawat sako, tilata, sardinas. Tapos, ilan ang naibinta nyo sa buwan ng October, ilan ang naibinta nyo ng November, at hanapin nyo yung kabuuang dami ng naibenta. Kabuuang benta, gross sales, magkano yung tubo, kita sa bawat unit, at ang kabuuang kita o gross income. So yun ang gagawin ninyo. Lagyan nyo ng borders para makita nyo. So punta kayo sa borders and click all borders. Okay? So yan ang assignment nyo. You have 1 week to work on your assignment. Okay, so yun lang. Disclaimer. This presentation was made for educational purposes only. No copyright infringement intended. Text, images, and clips, all rights credited to the owner. Thank you and God bless us all.